So, si Eris is an iOS developer at White Cloak Technologies. Wala man cheer dyan sa mga White Cloak. Okay. He started as an Android developer, then added iOS development in his stack. He has launched apps including Bridal Gallery, MyPocketDoctor, POS, and banking apps. Outside work, he enjoys outdoor activities like hiking. Ah, okay. So, ayan. Hi, good afternoon. I'm Eris yun. May-introduce naman ako ni Michie. So, I'm here to talk about Fastlane. Sinong nakagamit na ng Fastlane? So yun. Mga familiar sa Fastlane. Yun. So Fastlane is a tool, is the tool to release your iOS and Android app. So, ang ginagawa ng Fastlane is to shorten yung process natin simula sa pag-provision ng file, sa paggawa ng certificates, hanggang sa ma-upload natin siya sa App Store. So, Fastlane, ang Fastlane kasi, set siya ng maraming tools. So, ayan, deliver, snapshot, frame it, PEM, SCI, produce, ayan, search, scan, gym, match, and pre-check. So, hindi natin siya di-discuss lahat. So, quick na overview lang tayo sa mga tools. So, yung una dito is deliver. So, yun nga siya. Pang-upload siya ng screenshots, metadata. And then, kasama siya sa yung pag-upload ng build papunta sa App Store. Or pwede rin sa mga pang-test natin like test flight, fabric. So, yun. So, kasi diba, usually ginagawa natin pag mag-deliver tayo ng IPA file papunta sa App Store, either magbi-build tayo sa Xcode, then didiretso natin siya sa App Store, or magbi-build tayo ng IPA, bubuksan natin yung application loader, and then doon natin siya i-upload. So, using deliver, isang command lang, didiretso na ma-upload yung build natin sa App Store. So, isa pang tool nila ito, snapshot, pang-take siya ng screenshots. So, kasi kapag maraming languages na sinusupport yung isang app, diba? So, kailangan natin mag-take ng maraming screenshots. So, ang ginagawa nila, ginagamit ng Fastlane yung UI testing ng framework ng iOS para mag-navigate dun sa buong app and then to take screenshots. So yan, sunod frame it. Pang-frame lang pang-put ng screenshots sa right na frames niya. And then itong PEM, isa to sa pinaka-useful yung push notification na profile. So diba, usually kapag mayroong push notification, gagawa tayo ng profile. So ng isang pang development tapos isang pang production. So kung multiple bundle IDs yung ginagamit natin, gagawin natin siya isa-isa. So which is time consuming din siya. So using PEM, yun, command lang din siya to generate na lahat ng kailangan. Yung P12, yun, yung mga ganun. So ito, SCI, ayan. Ito naman yung panggawa ng provisioning profile. Kasi 'di ba, yung paggawa ng provisioning profile per bundle ID and device. So, yung provisioning profile consists siya ng nung application ID natin and then yung mga device. So, kung multiple yung ginagamit natin na app ID again, ayun, mahirap siyang i-manage, and then kapag nag-add ka ng panibagong device, kailangan nating gawin ulit yung provisioning profile. So, itong produce naman, ayan. So, ito yung yung pang-create sa developer portal, yung member center, and then pang-create din siya ng app para sa iTunes Connect. So ito, siya naman yung sa code signing. Ginagawa niya, 'di ba? Usually ginagawa natin, in-store natin yung P12 file, tapos binibigyan natin sa ibang developer. So ang ginagawa ng cert, siya na yung tagagawa ng code signing natin. And then itong scan, so ang ginagawa lang niya, tagaran siya ng test. Kasi 'di ba usually bago natin i-build yung app, nagra-run muna ng test. So ito sunod, gym. Building your iOS apps never been easier. So yung gym kasi, so sino dito gumagamit ng multiple scheme lagi sa app nila. Ayun. So yun kasi 'di ba by default isa lang lagi yung scheme pagkagawa mo ng project. So usually hindi naman ganoon yung nangyayari since kailangan natin ng multiple configuration. So using gym, pwede kang mag-select kung anong scheme yung gusto mong i-build, and then yun automatically siya na yung gagawa ng IPA file. So ito, pre-check. So pan-check lang to kung okay ba yung app natin na malamang na hindi siya ma-reject. Yan. So ito yung favorite ko, yung pinaka-last, yung match. So ang match, ginagamit niya yung cert, yung SCI, so combination siya. Ang ginagawa niya is pang-sync siya ng certificates and profiles
across, across dun sa team using Git. So, ayan. So, sino familiar dito sa ganito? Na-experience nyo na ba yung ganito? Meron kayong signing, tapos ang nakalagay, revoke certificate. So, di ba, ano yan? So, nung nag-start ako, hindi ko alam kung bakit meron ganito. So, ang option mo lang naman is to revoke yung certificate. So, ano pa bang pwede mong gawin dyan? Revoke lang naman yung button na option dyan. So, edi ang gagawin mo, i-revoke mo. So, pagka-revoke mo, okay naman siya, gagana naman siya sa machine mo, makakapag-build ka ng app. But then this happens, ito. Yan. So, yung other developers naapektuhan yung nila, yung code signing nila. Yung naka-install sa kanila na code signing. So, lalabas, the certificate has been revoked. So, ngayon, kapag sila naman yung magbi-build, kailangan din nilang i-revoke. So, paulit-ulit lang na ganito yung mangyayari. Kailangan i-revoke and then, yan ulit. So, yun yung problem. Kapag mishandled yung pag-store ng certificate sa isang team. So wala naman tong problem kung isang developer lang, 'di ba? Kahit i-revoke mo nang i-revoke yan, ikaw lang din naman ang magbi-build. So paano yung solution ngayon? So yung manual way na ginagawa ko dati is to use yung So ang maximum kasi is 3 iOS distribution certificate. So pag lumagpas ka ng 3, kailangan tapos wala kang copy ng distribution certificate na yun sa Mac mo, kailangan mo siyang i-revoke o kaya humingi ka ng ipa-export mo dun sa mga kasama mo yung code signing. So paano siya ina-export ngayon? So ayan, bukas ka ng keychain. So ito yung ginagawa ngayon. Tapos makikita dyan yung mga iPhone distribution. Ayan. Yung mga certificate na pang-distribute. So, ang ginagawa is, right-click ka, tapos export mo yung P12. So, ito yung So, pagka may bagong developer, tapos nanghihingi siya ng P12, usually ito yung ginagawa. Kasi kailangan niya din, syempre, ma-build yung app para i-distribute. So, kung sa simulator ka lang naman nagra-run, okay lang naman siya. Pero once kasi na, kunwari per ad hoc na, yun, kailangan mo na talaga to. And then, for App Store, ganyan. So, ito yung sinesave na P12. So, paano gagawin dito? Palagi ba natin gagawin na kapag may bagong developer o nasa na yung P12 file kailangan ng bago nating developer. Ayun. Tapos kapag merong bagong provisioning profile kasi nag-add ng device. So paano yung gagawin natin? So i-update ko yung yung list ng devices, update ko yung provisioning profile. So paano malalaman ng ibang dev na merong bagong device? So either nakalagin yung account mo sa Xcode para nakasync siya, pwede mong i-download yung provisioning profile o kaya punta ka manually dun sa sa member center para i-download. So ito ayan. So ayan siya. So siguro malamang lahat naman familiar dun sa sa pag-sign ng app. So yun, merong app ID, merong provisioning profile and yung code signing. So yung provisioning profile contains yung ID and then yung devices na pwede mong pag-installan. Ayun. Tapos yung code signing para ma-build yun. So, ang ginagawa ng match, ang sabi sa Fastlane, gumawa na lang ng isang account para sa lahat. So, yun yung gagamitin ng buong team. And then, gagawa tayo ng repository para dun i-upload lahat ng provisioning profiles and everything yun. So, try natin siyang gawin ngayon. So, yan. Gawa tayo ng So, dapat private yung repository na gagawin. Yan. Para secure yung certificates. So, gawin natin, ayan, certificates iOS. Create project. So, pagka na-set up natin to, ang gagawin na lang ng ibang developer, kailangan na lang nila ng access dito sa repository na to. And then, after they run a command, hindi na kailangan kunin yung P12, i-download yung mga provisioning profile, yung mga ritual na gano'n. So, hindi na siya kailangan pagka na-set up na. So, ito. Yung mga examples na nakita ko kasi is usually isang bundle ID lang yung ginagamit nila, which is, in my experience, hindi talaga siya ganun. Usually sa isang app, meron kaming multiple bundle IDs for for development, for QAT, ganyan, for ad hoc, kung ano mo pangalan na yun. So
Sino ba dito gumagamit talaga ng ano, ng multiple bundle IDs para i-skip ko na siya kung ano. So ayun. So gawin na lang natin siya. So, create ako ng bagong Xcode project. Ayan. Fastlane demo. So ang unang goal natin is ma-set up muna yung project using different scheme, different bundle IDs. Ayun. So first thing na gagawin natin is ito. So sa mga hindi pa familiar, pwede nating i-duplicate 'to. Ayan. So i-duplicate ko yung release to create another kunwari gawa tayo ng alpha para sa alpha release internal sa company. So tapos gawa tayo ng beta. Ayan. So yan, nag-add ako ng panibagong configuration. And then Fastlane. So ito, Fastlane demo. So pad install ako. So wala pa akong pad, so pad init. Pad install. Close ko muna to, project. So ayun. So open natin yung generated ng pods. So yan. Isama ko na din yung pag-create nung So ito, okay na yung configuration niya, nakaset na siya properly yan. So punta ako sa build settings. So ganito gumawa ng multiple na bundle IDs. So yan. So click ito and then mali, ayan. So pwede ko siyang palitan. So kunwari for alpha, gawin ko hyphen alpha hyphen beta hyphen dev, and then for release iwanan ko lang siya na ganyan. So ano bang purpose nito? Para ma-run natin yung app na na naka-install siya sa isang device na sabay-sabay na different configurations lang. So isa pang usually na ginagawa pagka setup ng project, naglalagay ng flags. Other Swift flags. So, ayan. So, para malaman natin sa loob ng app, yung nagkakaroon ng if statement, if debug, if release, yung mga ganun. So, dito siya dinadagdag. Ayan. Yung project, build settings, and then other Swift flags. So, lagyan lang tayo ng -d, alpha. So, kahit naman ano yung pangalan niya, pero, ayan. /d beta. So manual ginagawa to talaga. /d debug. So yung for release. So yan. Lagyan lang natin ng laman tong view controller dito. Lagyan tayo ng label. Tingnan natin kung gumagana siya. Yan. Then, gawa tayo ng outlet. For the sake lang ng demo. So, ngayon, na-configure na natin. Pwede natin gawin to ngayon sa app. If debug. So, gawa tayo ng may set natin sa label. So, if debug, pwede natin gawin title is equal to dev. So, if alpha, so iba yung lumalabas. So, set natin yung title to else if, ano yung ginawa ko? Beta. Thank you, autocorrect. Yun. Then, beta. And then, yung default natin is yung release. Release. So, hindi siya default. Title. Yan.
Yan. So, set natin yung label para lang makita natin na gumagana siya. Kung gumagana ba talaga. Yun. Label.text is equal to. Yan. So, paano naman ako ngayon mag-switch? Paano ko makikita na ito yung nagra-run? So, ito, gamit tayo ng multiple na scheme. Gawa tayo. So, manage scheme. So, makikita nyo, ano ba tong yung shared na nakalagay sa gilid. Pagka kinlik itong shared and then kinumit nyo siya sa Git, masisync din nyo sa mga ibang developer. So, kunwari gumawa kayo ng scheme pero hindi naman nakaklik yung shared, nasa inyo lang yun. Nasa nyo lang, nasa project nyo lang. Hindi siya mapupunta sa ibang dev. So, in order to sync yun, ayun, pindutin nyo yung shared. Then, pwede tayong gumawa ngayon ng mag-build ng alpha. Ayan. So, baguhin lang natin yung configurations niya. Ayan. So, usually ginagawa ko, so sa run, sa test, lahat, hanggang sa pag-archive niya, yun din yung ginagamit ko para hindi siya nakakalito. Kasi by default, yung default is, yung pinaka-archive niya is yung pang-release na, and then habang nirarun mo siya, yung debug, yung nagagamit. So, mas gusto ko siya na ganito. Yun yung preferred. So, gawa pa ako ng isa for beta. So, yun, same lang. So, yung ginagawa natin yun is, in preparation sa paggamit nung tool ng Fastlane na match. Para matry natin yung multiple na setup. So, yan. Hintayin natin siya mag-compile. So, habang inaantay natin to, pwede na tayo, so, na-create na yung repository natin. So, bukod sa isang repository, ang kailangan pa nga yung isang account na gagamitin ng buong team. So, for example, ito, yung account na yun dapat is is admin or developer siguro nung multiple teams. Kasi usually, 'di ba, isang company merong sariling account and then yung clients mo may account din. So, ayan, makikita nyo, pagka multiple yung team, ayan, pwede ka mag-select. Ibig sabihin, may access ka din dun sa sa iTunes nila. And then, same dun sa sa developer portal nila, may access ka din. So, if yung account na yun, merong access, pwede siya mag-create ng provisioning profile and then, same sa abilities nung account na yun, pagka naka-admin siya. So, yan, so ngayon, magkakaroon tayo ng capability na mag-create ng app ID, provision profile, yung code signing. So, same lang siya. So, for example na ito na yung account na gagamitin ng buong team. So, pag sinetup natin yung Fastlane, ito na yung gagamitin. So, nag-run na ba siya? Ayun. So, ayan, naka-dev siya. So, kumana yung ginawa natin. Yan. So, litan ko lang. So, pag nirun yung alpha, dapat alpha siya. So, so ito na, punta tayo dun sa sa signing na. Ano nang nangyari dun? So, ito, general. So, yan, ito na. Revoke certificate. Revoke ko ba? So, yan, gumana siya, yan. Alpha na yung nakalagay. So, kung isi-switch ko to, automatic din naman dapat magpapalit tong bundle ID niya, pero hindi. Kaya, balik tayo dito. Ayan. So, ayan, i-tick off natin yung automatically manage, signing. Kasi i-handle na nga siya ng Fastlane. So, ang dami nito. Gagawa ka ng provisioning profile para dun sa pinaggagawa kanina. Ayan. So, wala pa siya ngayon. So, pwede natin gawin. Ayan. So, initialize natin yung Fastlane. Ayan. Fastlane. So, yan. Papanoorin na natin yung Fastlane kasi gagawin na niyan lahat. So, ito. Kailangan yung Apple ID.
which is yung account ko nga muna. So kung gagamitin natin to, syempre hindi yung account ng developer, but isang account talaga na sinadya para sa nagamitin ng lahat. So for the sake lang ng demo, itong account yung gagamitin ko. So yan. Hindi ba kita? Mazo-zoom out ba ito? Yan. So yan, okay naman. Ayan. So okay, lakihan ko pa. Sige pa, yan. Yun, ayun, hindi pala kita yung pinagagawa ko, sorry. Yan, so Fastlane init pa lang naman yung tinatype ko. So yan, lalabas yung multiple teams kung kasali yung account na yun sa multiple teams. So ako ginagawa ko, tinatabi ko na to kasi minsan kailangan yung yung team ID para sa Fastlane. So yan, save ko lang siya somewhere. Lagay ko lang muna sa Sublime. Yan. So pick down ng team. So pahiram muna ako ng account. So yan, gamitin ko muna yung pang 3. So yan, hintayin natin sa Fastlane. So dalawa kasi ang sinesetup niya, 'di ba? Yung isa sa member center, yung developer portal, yung nandun yung provisioning profile, yung mga ganun. And then yung isa pa, yung iTunes Connect. Andun yung app talaga. So yung unang pinili ko is for developer portal. Yung itong sumunod, pang iTunes Connect siya. So possible kasi na yung paano ba? Na magkaiba yung gagamitin eh. So ito, select ko din yung same account for Pro. So yan. So yan. So this app identifier doesn't exist on iTunes Connect yet. So anong gagawin niya? It will be created for you. Yung app automatically makikreate sa iTunes. So 'di ba, usually ginagawa natin, punta tayo sa iTunes, lagay tayo ng app name, SKU ID, fill up natin yung mga yun. So ito, automatically siya yung gagawa. So ito, note din niya, this app identifier doesn't exist on sa developer portal, kikreate din niya. So click natin yung yes. So yan. So ito, ayan, makikita nyo, ito yung tool nila na produce. So yung Fastlane niya kasi diba set siya ng tools. Ayan, ginagamit niya ngayon yung produce para magawa yung app. So created na siya sa Apple Dev Center. So makikita naman natin yung mga yung mga app ID. So yung kinrate natin kanina is Fastlane demo. So ayan, nandiyan na siya. Ayun, Fastlane demo. So automatic siya na-create sa developer center. So ayaw niya. Please enter the number team you want to use. Bakit siya bumabalik? Nag-error ba siya? So yan. So ito, nag-error na siya. Wait lang, hindi ko makita. Ayan. Ayan. Could not find app with app identifier. Ayan. Hindi nyo makita. In your iTunes Connect account. So, pinapa-input niya ngayon yung ito, yung app identifier. So, ayan, yung Fastlane naman kasi handle niya yung mga steps. So, kaya madali lang din na nasundan. Ang mahirap lang yung pag-setup na ng yung mga multiple na build. So, ayun niya. So, red exists. So, okay na. Na-add na pala siya. O nga pala, na-add na. So, kinancel ko na siya. So, ayun. Dun sa setup natin, marami akong ginawa na bundle ID, diba? Pero isa lang yun nandito ngayon. So, kailangan natin ngayon gamitin yung match para i-create yung other. Actually, hindi yung match. Pero, isa siya sa gagamitin para ma-create natin yung mga natitira pa na iba. So, ang problem natin dito is hindi pa din na-fix. Kailangan pa natin gawin yung next step. Yan. So, yung Fastlane, nagkikreate siya ng isang folder, which is, pangalan niya Fastlane. So,
So, ito, Fastlane. So, open natin siya sa Sublime para makita natin yung laman. So, ang na-create na lang is yung app file. Ayan. Yan. So, pwede natin ngayon gamitin yung match sa next step natin para naman dun sa mga sa mga certificate. So, Fastlane, gamitin natin yung match init. So, yan. So, ito, tatanungin na tayo ngayon ng match kung anong URL ng repository na gagamitin natin. So, yung na-create kanina, ayan. Ayan, SSH yung gamitin natin para hindi na siya mag-ask ng password. Ayan. So, ayan, okay na daw. Actually, ginawa lang niya yung match file. So, check natin yung match file na ginawa niya. So, ito lang yung kailangan niya actually. So, ito yung git URL. So, by default, development yung gagamitin niya. So, ito, app identifier. Since madami tayong ginamit na app ID, kailangan natin siya ilista dito. So, kung hindi naman natin gagawin yun, saan siya kukuha ng app ID? Kukunin niya yung nasa app file. Ayan. Ayan. So, ilagay natin yung mga bundle ID kanina. Oops, mali. So, uncomment natin. Then, lagay natin yung 4 na IDs. So, ang recommendation ng Fastlane is so multiple teams nga kasi 'di ba yung ginamit yung kanina. Hindi pala kita. So, yan. So, lagay lang natin. Since multiple team yung ginamit, ang recommendation nila is separate branch per team. So, dev, ang ginawa ko, alpha, then yung isa pa. Mali. Beta. Then, save ko lang. So, yung username din, yung gamit ko kaninang account. So, yan. So, since nakaset up na yung match, ito na. So, sabi, run daw Fastlane match development. Fastlane match development. So, yun. So, dito naman, ginagamit naman ng Fastlane yung match. So, ang gagawin niya, i-clone niya yung repository, and then kapag mayroong mga missing, sasabihin naman niya. Since hindi pa natin siya kinreate kanina, ayan, so ang expected niya is, ayun, mag-error siya. Could not find, ayan. So, hindi niya makita kasi wala pa talaga. So, meron naman siyang mga suggestion usually. So, ito, ayan. Copy na lang natin. Ayan. Since hindi ko rin siya kinakabisado, hinahayaan ko mag-error talaga. Ayan. So, pwede natin gawin to para ma-produce yung bundle ID dun sa developer portal. So, ayan, po-produce niya lang yung different na bundle ID. So, ngayon ginagawa niya yung dash, yung ating pang dev. So, dapat mapunta siya dito sa app IDs. So, ito, app name, kung ano yung lalabas dito. Kagaya nito, Fastlane demo. So, ito yung ina-ask niya na name. So, lagay natin, Fastlane demo. Since dev, dev, ayan, lagay natin dev. So, yun. So, yun, na-create na siya. Dapat, na-create na siya. So, dapat meron ng lalabas ditong Fastlane demo. Dev. Since mabagal yung internet, yun. So, gawin na rin natin yung iba. Yan. So, dev. Sorry. Alpha. Yan. Yung ibig sabihin ng skip, ITC, ito yung sa iTunes Connect. Since ayoko din galawin yung yung iTunes Connect. Nung ginagamit ko na account ngayon. Yan.
So, ayun, tatanong ulit siya ng name, Fastlane demo alpha. So, yan. Sa tingin ko, mas mabilis naman to kaysa dun sa pag-click-click sa, sa developer portal. Then, ito yung beta. So, ayun na yung Fastlane demo dev. Yan. So, dapat nandito na din yung kakagawa lang na alpha. Yeah. Fastlane demo beta. So, yun, ang ginagamit natin ngayon yung tool na, na produce. Though hindi ko kabisado yung syntax, meron naman kasi siyang, ayun, meron siyang suggestion. So, usually noted na kabisaduhin. So, try ulit natin. So, nag-fail yung Fastlane match kanina kasi wala yung mga bundle ID. Ngayon, meron na. Try natin ulit yung Fastlane match. Match development. So, yan. Clone ng Git repository. So, ito yung first time na, na niran natin yung match. So, ang gagawin niya, since wala siya mada-download, dapat, kung meron tayong access dun sa, may write access tayo sa Git repository, magka-create siya ng, nung mga kailangan na provisioning profile. So, yan, nakapag-login naman. Ayan. So, automatic din niyang i-import dun sa machine mo yung mga ginawa niya na, na profiles. Ayan. So, makikita natin ngayon yung Git repository, yung Fastlane na yung nagpo-push dito sa, dito sa repository. Tayo natin siya matapos. Yan. Yan. So, yun, wala nang ganong hassle, makikreate yung mga, yung mga provisioning profile. Kasi usually, kung meron ka naman ng app file, match file na ginagamit lagi, usually gagawin nyo pag mag-start ng project, papalit-palitan nyo na lang yung yung settings nun, and then iraran nyo na agad tong mga command ng Fastlane. No need to go through yung Fastlane, Fastlane init, yun, mga ganun. So yan, kinikreate niya lang lahat. Tingin natin siya. So, ayan. Kanina, wala pang eligible dito na na i-select. Ngayon, meron na. Ito, match development. Ayan. So, ayan. Mawala na yung mga error. So, ayan. Di pa tapos yung beta. Ginagawa pa. Ayan. Ayan. Ginagawa pa yung sa beta. So, tayo na lang natin. So, kapag ganito, ginawa siya ng Fastlane, usually, bakit siya ginawa ng Fastlane, yung part na to na match? Kasi, syempre, kapag kunwari, wala yung yung co-developer mo, tapos ikaw lang yung nakakapag-build ng app, and then, syempre, kinailangan ng build bigla. So, ayun lang, gamitin lang yung Fastlane para makapag-build din yung ibang developer. No need to wait kung sino yung nag-iisang makakapag-build ng app, di ba yun? So, ayan, tapos na din yung match. So, yun. Hindi automatically manage yung signing, pero ayan, kompleto na yung natin. Kompleto na yung provisioning profile. So, ito, for development pa lang to. Yung provisioning profile, syempre, ginagamit din siya for ad hoc. Yun nga yung may mga kasamang devices. So, kailangan din i-run yung Fastlane match. Actually, paano ba natin malalaman kung ano yung mga pwede. Mga pwedeng command. So, Fastlane action match. Para makita natin kung ano yung available na pwede nating iset. Ayan. Git URL, git branch type, ayan, of identifier. Ayan. So, ayun. And then, dito sa instructions niya, the default type, development, pwede rin siyang App Store or ad hoc or enterprise. So, kasi yung enterprise, hindi naman niya kailangan ng devices. Kasi yung enterprise, without ng list nung devices, pwede siyang i-distribute. Meron lang kailangan i-accept sa settings ng mga magda-download ng app. So, may time pa ba ako? So, Fastlane
match. So, yung sabi dito, App Store or ad hoc. So, try natin yung ad hoc. So, magagamit naman na natin ngayon kasi kumpleto na yung ano. Okay na siya, actually, yung mga provisioning profile. Pero, syempre, pagka magbi-build na tayo, nang i-distribute natin, kailangan natin yung ad hoc. So, yan, gagawa din siya. So, di ba, paano to pagka, yung ibang dev naman pagka ibang dev naman, kailangan ba nilang kabisaduhin yung Fastlane, yung mga command, Fastlane match development, Fastlane match ad hoc, kasi iraran din nila yun pati yung Fastlane match app store. So, yung Fastlane, since siya nga yung pinaka collection siya ng tools, merong tinatawag na mga lanes. Yun. Pwede tayong gumawa ng lanes para ma-set natin yung pagkakasunod-sunod na pwedeng gawin ng Fastlane. So, imbis na gumawa pa ako ng panibagong setup, papakita ko na lang sa inyo yung existing na possible na settings ng Fastlane. So ang nagamit pa lang natin ngayon is yung match. Marami pang ibang tools si Fastlane na useful din. Documents, workspace. So kuha ako sa isang project. Yeah. So ito yung isang na naka-setup na yung fast file niya, yung match file. So yung ginawa din natin kanina, nakalagay lahat ng identifier niya and then username. Tapos meron siyang fast file. So ito na yung ginagamit talaga kung gusto mong i-automate yung pag-deploy, yung pag-build, yung 'di ba, ginawa natin kanina, sunod-sunod Fastlane match ganyan. So pwede natin siyang pagsamasamahin sa isang lane lang. So, ito, default platform iOS. So, yan, yung mga usual na setup. Parang kagaya ng mga test, before all, tapos, yung nasa dulo lang niya, yung pag natapos na lahat, yan, after all, yan. Tapos, pagka nag-error, pwede kang mag-send ng mag-send sa Slack. So, may ginawa ko na for certificates, yung ginagawa natin kanina. So, si Fastlane kasi, pwede kang gumawa ng lane. So, itong lane certificates, anong ginagawa niya? Meron kang devices file. So, paano muna nalaman na pwede yung mga gantong command? Yung register devices, match, mga ganyan. So, si Fastlane, may documentation naman siya. So, ito, Fastlane actions. So, nandito lahat ng pwede. Yan, sobrang dami. So, ayan, register devices. Merong register devices. So, yan. Andito siya kung paano gamitin. So, ayan, pwede kang maglagay ng file na magko-contain ng mga UUID, whatever. Kumutan ko. Pwede mo ilagay yung mga UUID ng mga devices. So, ito. Pwede kang magkaroon ng gantong file na dito na ilalagay lahat. Kasi 'di ba, ginagawa natin dun sa developer portal, nandun yung mga yung listahan ng mga device ID. So, pwede din siya ilagay dito. And then, pag in-update mo to, pagka nag-match ka, kung wala din yung device, update nyo yung provisioning profile. And then, notify mo na lang siguro yung co-developers mo para mag-Fastlane match ulit sila para ma-sync yung mga provisioning profile nila. Ayun. So, balik tayo dito sa lane ng certificates. Pwede mong gawin yung match. Ayan. Development, ad hoc, and App Store. So, imbis na iraran mo siya ng paisa-isa, kapag gumawa ka ng lane, iraran naman niya yan, pagkatapos ng isa. So, pagkatapos ng match development, sunod naman yung ad hoc, sunod yung App Store. So, hindi mo na kailangang i-memorize yung commands. So, yung pinakita ko kanina is yung nagagamitin natin is yung PEM, which is yung pang-manage ng push notification. So, ito naman yung gamit niya. Ayan. Kailangan lang yung mga app ID. Actually, kahit hindi mo siya ilagay kailangan mo lang ilagay kapag i-override mo yung default na nakaset. Kasi 'di ba meron tayong app identifier dun sa app file. So,
since multiple yung ginagamit natin, gusto natin pagka nira natin yung lane na yon, ma-override siya. So ayun. App identifier. Ito tayo dun sa fast file. Ayan. Ayun. Palitan lang natin siya. Ayun, app identifier. And then yun na yung gagamitin niyang app identifier. So kasi 'di ba dalawa yung ginagawa, production and development. So ayan lang yung settings. Tapos ang magiging result niyan, meron ka ng lahat ng mali. No. Meron ka na lahat nitong mga file na to. Which is yan yung hinihingi ng mga gumagawa ng di ba, ng push notification. So for example, ginamit nyo one signal or kung ano mang push notification yun. Ito yung usually na kailangan. Itong tatlo, yan. Yung P12, yung PM. Yan. So, ayun. So, yun yung PEM. Pwede siyang gamitin. Okay siya gamitin. And then, yung automatic na pag-distribute, yung fabric, meron din silang instructions kung paano gamitin. Ayun. So, pwedeng iset mo na lang yung mga values eh. Ayan, para automatic siya ma-upload sa fabric kung yun yung gagamitin nyo na pang distribute ng app nyo. Ayun. So, ayun lang. Okay, sorry, tagal. May questions ba? Questions? Direct break. Questions? When you integrate sa CI? CI. Na kailangan pa siyang i-test or no. Actually, hindi ko pa siya nasusubukan na may kasamang test. Pero ang na-try ko nga yung gumawa ng lane na automatically nag-upload sa fabric. Hindi ko pa siya na-try na pagka-upload niya, run mo na yung test. Kasi ngayon ang ginagamit namin body build. So meron din siyang sariling flow para doon. Yun. Ayun, Nas. Si Fastlane kasi mag-upload din siya. Yep. So, sa setup ko, Xcode server. Tapos, di ba may yun, pag you will go through test after nung test. Yep. So, tapos na yung build. And then, meron yung pre and post events doon sa Xcode. Sa post event, let's say, tapos na mag-build or mag-archive, pwede mo ilagay yung yung Fastlane doon. Kaya lang, mag-locate mo lang yung IPA, blah, 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 yung mga resources. And then, yung Fastlane upload ba yun? Deliver. Ayun. So, well, kailangan niya ng mga credentials. Pero yung credentials, pwede man i-save sa saan din? App file ba yan? Basta, yun, pwede mo nang store. So, pag start mo ng for instance, kung yung CI mo is Xcode server, pag start mo, pagtapos niya, pag walang, pumasa lahat sa test, dire-diretso na yun, mag-upload na yun. Kung gusto mo, upload lang pala. Iba na pala yung distribute ng IPA, di ba? Iba ang mechanism. Pero yun, isa example. Ayun. So yun, maraming pwedeng setup yung yung Fastlane. Pwede kang maglagay ng custom script. Ayun, para dun sa pag-upload. Actually ang daming integration nitong ng Fastlane eh. Pwede siya sa test flight, pwede nga sa fabric. Madaming pwedeng gamitin. Even yung commands na ginawa kanina, pwede mo ilagay sa bash file yun. Yes. Tapos. Yun. Okay ba? Okay na. Nagpapadala sana ng sticker si Fastlane, si Felix, tsaka ng shirts sa kanya. Pero na-late yung in transit pa rin. Pero darating ng Tuesday. Darating ng Tuesday. Sabi ko, hindi ko alam kung magdadala na shirt Pero sabi ko medium. Okay lang. Kasi malalaki yung nila, di ba? Pero sa kanya siguro yung shirt. Extra small. Extra small ba dapat? Joke lang. Sorry. Tapos, stickers for, lahat ng nag-attend dito, sticker na lang for Fastlane. Ito may stickers kaya isa-isa. Okay? Okay, nice job Thank you.